Makalipas ang ilang araw okay na si Narako at may pinalabas na creature na isa sa kanya malapit sa bangin. Tanong ni Kana kung kapatid niya ba ito, sagot ni Narako na iba ito kaysa sa kanila at hinayaan na sa bangin ang creature. Lumapit ang creature sa mga nagpapahingang mga bandido at pinagsasaksak ng mga bandido ito. Biglang may lumabas na katawan ng tao ngunit walang mukha. Pagkatapos, pinatay ng walang mukha ang mga bandido at hindi nito alam kung sino siya. Kinaumagahan, naamoy ni Inuyasha ang dugo ng mga tao at ang amoy ni Narako kaya agaran silang pumunta at nakita nila ang mga bandido na patay at mga walang mukha. Samantala, sa may ilog, pinipili ng walang mukha ang mga nakuha niyang mga mukha sa mga bandido ngunit wala siyang napili dahil mapangit silang lahat. Biglang may lumapit sa kanyang may itsura na monk na si Muso. Pina-atras ni Muso ang kanyang apprentice at balak na i-exercise ang walang mukha ngunit hindi siya nagtagumpay at brutal na pinatay si Muso. Tumakbo ang apprentice papalayo at nakuha na ng walang mukha ang mukha ni Muso. Dahil may mukha na siya, inatake niya ang bawat village dahil gusto niyang makakuha ng maraming kayamanan at mga babae. Kahit na ganoon, hindi pa rin sa kanya sapat. Napunta siya sa village ni Nakayede at Kikyo at bigla siyang may nararamdaman sa village na ito. Habang papunta, pinigilan siya ni Inuyasha dahil amoy ni Narako ang naaamoy niya dito at tinanong kung nasaan si Narako. Hindi alam ng lalaki ang pinagsasabi ni Inuyasha dahil kahit sarili niya, hindi niya kilala. Alam nila Miroko na siya ang umaatake sa mga tao at kinukuha ang mga mukha habang si Narako ay nanonood sa malayo. Napagdesisyonan na lamang ng lalaki na siya na lamang si Muso at ito ang pangalan ng monk nang kinuhaan niya ng mukha. Naglaban ang dalawa at nahiwa ni Inuyasha ang kanang kamay ni Muso. Biglang dumating ang mga bubuyog ni Narako para maabsorb ni Muso ito at maging kamay kaya magiging walang kwenta ang wind tunnel ni Miroko. Tanong ni Muso kay Inuyasha kung anong meron sa village dahil para siyang tinatawag at kapag pinatay niya ang mga tao doon, baka maalala niya. Nagalit si Inuyasha at sumugod ulit ngunit hindi nakalapit si Inuyasha dahil naging ugat ang nabuong kamay nito. Patuloy pa rin si Inuyasha ngunit nasaksak ni Muso. Bumalik na si Kagome kakagaling lang sa modern era ngunit hindi siya pinapalapit ni Inuyasha. Biglang may naalala si Muso at ito ay si Kikyo. Dahil distracted nang makita si Kagome. Nahiwa ni Inuyasha ang kamay nito ngunit kinuha ni Muso si Kagome dahil si Kagome raw ang matagal na niyang hinahanap o gusto. Hiniwa ni Inuyasha ang mga kamay ni Muso para makatakas si Kagome. Patuloy lamang na bumabalik ang kamay ni Muso dahil sa mga bubuyog. Ginamit ni Inuyasha ang wind scar para magtigil na si Muso sa pagkuha kay Kagome ngunit nakatakas si Muso sa atake. Kina Kikyo, pumunta ang apprentice na tunay na Muso at sinabi ng bata kay Kikyo ang nangyari sa pagpatay ng walang mukha na tao sa master niya. Dito niya rin nalaman na isa namang incarnation ni Narako ang gumawa nito. Samantala, pinakawalan na ni Narako si Kagura upang ipahanap sa kanya si Muso at sabihin nito kina Inuyasha kung nasaan si Muso dahil may pinaplano ito. Pinapauwi na muna ni Inuyasha si Kagome dahil nag-aalala ito at target si Kagome ni Muso tsaka hindi rin nila alam kung ano ang plano ni Narako. Pagka-regenerate, napunta si Muso sa kuweba na tinuluyan ni Onigumo dati. Sa may well, hinatid ni Kayede si Kagome roon at dahil may kutob din na hindi maganda si Kayede sa mga nangyayari, balak nitong pumunta sa kuweba. Pagkapasok sa kuweba, alam ni Muso ang lugar na ito. Habang sinusundan ni Inuyasha ang bakas ni Muso, bigla nilang nakasalubong si Kagura. Sinabi ni Kagura na nasa kuweba si Muso na pinagtuluyan ni Onigumo at Kikyo noon. Bago umalis, tinanong ni Miroko kay Kagura kung nalaman ba ni Narako ang kahinaan ni Inuyasha. Nagkunwari si Kagura na hindi niya nakita ito at dito napagtanto ni Inuyasha na labag sa loob ni Kagura na gawin ang mga utos ni Narako ngunit kahit na ganoon, hindi pa rin kakampi ito. Habang lumilipad, iniisip ni Kagura kung bakit masyadong curious si Narako sa mga galaw ni Muso at iniisip nito na hindi katulad niya, hindi nakokontrol ni Narako si Muso. Habang papunta sa kuweba, hindi umuwi si Kagome dahil gusto rin niyang tingnan ang kuweba. Habang nasa kuweba, nakita ni Muso ulit si Kikyo sa isip niya at bigla niyang naalala na nagpakain siya sa mga demons para makuha lamang si Kikyo. Lumabas siya sa kuweba at sumigaw ng Kikyo habang naruroon na sina Kayede at Kagome.
Balak ni Muso na kunin si Kagome, buti na lamang nakaiwas ito at alam ni Kaede kung sino si Muso. Sabi nito na si Muso ay si Onigumo. Tumakbo si Kagome para makatakas si Kaede sa panganib at biglang dumating si Inuyasha para iligtas si Kagome. Ininform ni Kaede kina Inuyasha na si Muso ay si Onigumo at napagtanto ni Inuyasha na lumabas ang puso ni Onigumo sa katawan ni Narako. Nagalit si Inuyasha dahil si Muso ang pumatay kay Kikyo, ngunit sabi ni Muso na nagpakain lamang siya sa mga demons ay para makuha ang jewel at makagalaw at makuha si Kikyo, ngunit hindi nagtugma ang plano niya. Dahil ang gustong gawin ng mga demons na kumain sa kanya ay patayin si Kikyo. Pagkatapos nun, nilock ng demon ang katauhan ni Onigumo sa isang madilim at malalim na lugar. Hindi niya na alam kung anong nangyari dahil pagkagising niya, wala na siya sa katawan ng demon kaya wala siyang naaalala sa mga nangyari kahit na kay Narako. Tanong ni Miruko kung mayroon ba siyang utos galing kay Narako, sagot ni Muso na hindi siya nakikinig ng utos sa kahit sino at ginagawa niya lamang ay patayin ang mga kinamumuhian niya. Sisimulan niya ang pagpatay kay Inuyasha dahil nagtataka ito kung bakit buhay pa si Inuyasha, samantalang si Kikyo ay patay na. Samantala, pinuntahan mismo ni Narako si Kikyo upang subukan kung kayanan niyang patayin si Kikyo dahil wala na si Onigumo sa kanya. Ngunit pagkasakal, nag-react ang kamay niya at umalis na lamang dahil hindi pa kompletong nawawala sa kanya si Onigumo. Umiiwas si Inuyasha sa mga atake ni Onigumo at gumamit ng Wind Scar, ngunit nakakapag-regenerate ito kaya patuloy siyang gumamit ng Wind Scar. Samantala, si Kagura ay nanunood sa kanila at nag-regenerate na muli si Muso. Nag-transform pa si Muso at nagawang saksakin si Inuyasha. Nakakaya pa ni Inuyasha na gumalaw, ngunit sunod na nasakal siya sabay saksak ulit. Ginamit ni Inuyasha ang Wind Scar ngunit nagre-regenerate lamang si Muso, ngunit napansin ni Miruko ang pinakapuso nito. Iniisip nila kung anong paraan para matalo si Muso dahil kung magpapatuloy lamang ito, mapapagod lamang si Inuyasha. Hindi rin magamit ni Inuyasha ang Backlash Wave dahil walang demonic aura si Muso. Pinagamit na lamang muli ni Miruko si Inuyasha ng Wind Scar. Pagkagamit, tinuro ni Miruko kay Inuyasha ang spider mark ni Muso at ito ang nagsisilbing puso ni Muso para mag-regenerate. Tinarget ni Inuyasha ang puso ni Muso gamit ang Wind Scar, ngunit tumulong si Kagura para lumihis at tinakas na ng mga bubuyog ni Narako ang katawan ni Muso. Sinundan naman sila nina Inuyasha at Miruko. Nagtataka sila kung bakit pinoprotektahan ni Narako si Muso kahit na alam nila na gusto niyang matanggal si Muso sa puso niya dahil hindi niya mapatay si Kikyo at maaaring kailangan pa ni Narako si Onigumo kaya niya ginagawa iyon. Sa ilog, pinuntahan ni Narako si Muso at gusto niyang pumasok ulit si Muso sa katawan niya. Sinisisi ni Muso si Narako dahil siya ang pumatay kay Kikyo at ininform ni Narako kay Muso na na-resurrect si Kikyo. Nagulat si Muso at tinanong kung nasaan ito, ngunit hindi ni Narako sinasabi at gusto niyang bumalik si Muso sa katawan niya. Hindi pumayag si Muso kaya tumakbo ito papalayo, ngunit naabutan siya ni Narako. Nanunood si Kagura sa dalawa at dito niya nasigurado na hindi talaga kontrol ni Narako si Muso. Nasaksak ni Narako si Muso at biglang dumating si Inuyasha. Tanong nito kay Narako kung bakit niya pilit na gustong makuha muli si Muso kahit na ipinalabas na niya ito sa katawan niya. Sagot ni Narako na akala niya, kaya nang patayin ni Muso si Inuyasha, ngunit nagkamali siya. Hindi naniniwala si Inuyasha dahil sigurado siya na mayroong bagay na mahalaga kay Narako na masama kay Muso kaya gusto niya itong maibalik. Namangha naman si Narako dahil minsan, ginagamit ni Inuyasha ang utak niya. Inatake ni Inuyasha si Narako at ito ang pagkakataon ni Muso para makatakbo. Inutos ni Narako kay Kagura na sundan si Muso. Biglang napatigil si Muso at bumalik. Nahihiwa ni Inuyasha ang tentacles ni Narako, ngunit nagpapalabas si Narako ng mga lason. Biglang dumating si Miruko at gumamit ng Wind Scar si Inuyasha. Nakaiwas si Narako ngunit bigla siyang sinaksak ni Muso. Akala ng lahat na patay na si Narako, ngunit ito ang naging pagkakataon ni Narako na maabsorb niya muli si Muso. Tanong ni Miruko kay Narako nang maabsorb niya ulit si Muso, half-demon na ulit siya at sinabi ang tungkol sa paghina ng barrier ng palasyo nung nakaraan at maaaring may araw din siya ng kahinaan. Sagot ni Narako na tama si Miruko, ngunit ang kaibahan niya ay kaya niyang pumili ng araw kung kailan siya magiging mahina. Ngunit sa araw ding iyon,
Inaalis niya ang mga demons na mahihina at pinapanatili niya ang malalakas para sa susunod na pagbangon niya, hindi na siya mahina at unti-unti siyang lumalakas. Inatake ni Inuyasha si Narako ngunit nagkaroon ng barrier. Kahit na Windscar ay hindi din tumatalab sa barrier ni Narako. Umalis na sina Narako at Kagura at nagagambala sila dahil totoo ang sinabi ni Narako na kaya niyang lumakas sa araw na inaayos nito ang katawan niya at hindi rin nila alam kung kailan magiging mahina si Narako. Kinagabihan, iniisip nila kung paano masisira ni Inuyasha ang barrier ni Narako. Biglang dumating si Miyoga dahil alam niya kung papaano at pinapupunta si Inuyasha sa pugad ng mga demon bats. Ang pugad ng mga paniki ay pinoprotektahan ng isang barrier at wala kahit sino man ang nakakasira nito. May demon na nagpapanatili na matibay ang barrier kaya kailangan ni Inuyasha na patayin ang demon na ito at hayaan na maabsorb ng Tetsaiga ang dugo ng demon. Magiging malakas ang Tetsaiga at makakaya na ni Narako na masira ang barrier nito. Samantala, sa kalapit na village ng pugad ng mga demon bats, may mga kalalakihan na sinasaktan ang babae dahil pinangako ng babae sa kanila na hindi na sila aatakihin ng mga demon bats kapag binigay nila ang anak ng babae ngunit umatake pa rin ang mga ito. Biglang dumating si Inuyasha para protektahan ang babae at dahil narinig ni Inuyasha sa bunganga nito ang salitang demon bats, tinanong niya kung nasaan ang pugad ng mga ito. Sagot ng mga kalalakihan na hindi nila alam at itanong sa babae dahil ang anak nito ay isang demon bat. Sa loob ng bahay, tinanong ni Miroko sa babae na kung bakit nito binigay ang anak niya sa mga demon bats. Sagot ng babae na malapit na doon na naninirahan ang demon bats at lagi nilang kinakain ang mga tao at hayop. Ngunit si Tsukuyo Maru na asawa niya ay iba. Hindi siya pumapatay ng mga tao at nung isilang ang anak nila na si Shiori, hindi niya alam kung kinumbinsi ba ni Tsukuyo Maru na huwag umatake sa village dahil simula nun, ang mga demon bats ay hindi na naatake. Nung namatay si Tsukuyo Maru, nagsimula na ulit na umatake ang mga bats. Makalipas ang ilang araw, dumating si Taigoko Maru, ama ni Tsukuyo Maru, na kung ibibigay niya si Shiori sa kanya, hindi aatake ang mga demon bats sa village dahil ang pagiging guardian sa barrier ng pugad ay napapasa by generation. Trabaho ni Shiori na maging susunod na guardian dahil anak siya ni Tsukuyo Maru. Dahil sa half-demon ang bata, pangit ang traito ng mga tao kay Shiori kaya napagdesisyonan niya na pumayag na ibigay kay Taigoko Maru si Shiori ngunit hindi tinupad ni Taigoko Maru ang pinangako niya. Inutos ni Inuyasha sa babae na dalhin siya kay Taigoko Maru at siya lamang mag-isa ang pupunta. Pagkapunta, nakita nila si Shiori at tanong ni Inuyasha kung seryoso ba siya na kailangan niyang patayin si Shiori para lumakas ang Tetsaiga. Sagot ni Miyoga na oo. Nanghihinayang si Inuyasha at biglang lumabas si Taigoko Maru. Gustong makuha muli ng babae ang anak niya ngunit hindi pumapayag si Taigoko Maru dahil magiging guardian na ito ng pugad nila habang buhay. Dahil hindi nila makukuha si Shiori sa mabutihang usapan, gagamit sila ng puwersahan at gumamit si Inuyasha ng Windscar ngunit naprotektahan si Taigoko Maru ng barrier. Bumawi si Taigoko Maru ngunit nakaiwas si Inuyasha dala-dala ang babae. Sabi ni Shiori sa lolo niya na huwag niyang sasaktan ang mami niya at pagbubutihan niya ang trabaho niya. Natuwa naman si Taigoko Maru at sinabi na hindi niya ibabalik ang apo niya doon dahil hindi rin naman tinatrato ng mabuti ang apo niya sa village. Pagkabalik, sumusuko na ang babae dahil tama ang sinasabi ni Taigoko Maru ngunit sabi ni Inuyasha na hindi rin tinatanggap ng mga demons ang isa lamang half-demon dahil naranasan niya rin ito. Samantala, nagpadala si Taigoko Maru ng mga alagad niya para patayin ang nanay ni Shiori at ang mga villagers at nakita ito ni Inuyasha at Kagome. Umatake na ang mga demon bats at dumating sina Inuyasha para pigilan sila. Sinubukan ni Sango na atakihin si Taigoko Maru ngunit walang saysay dahil sa barrier. Iniisip ni Inuyasha kung paano mapaghihiwalay sina Taigoko Maru at Shiori ngunit walang pake ang mga tao kay Shiori at gusto ng mga villagers na mapatay rin ito. Tanong ni Inuyasha kay Shiori na kung gusto pa rin ba ni Shiori na bumalik kahit na tinatrato siya ng hindi maganda ng tao at kapag gusto niya, tutulungan niya si Shiori. Hindi alam ni Shiori ang gagawin niya at nung umatake si Inuyasha, prinotektahan ni Shiori ang lolo niya. Umatake ng marami si Taigoko Maru at nadamay ang lahat ng naruroon.
Sabi ng nanay ni Shiori kay Taigo Komaro na tumigil na siya dahil ang anak nitong si Tsukuyo Maru ay nagkaroon ng masayang buhay kasama sina Shiori at siya kaya hindi niya hinayaan na may umatake sa village at nakiusap na tuparin ang mga hiling ng anak niya. Natawa si Taigo Komaro at sinabi na binantaan ni Tsukuyo Maru ang mga demon bats pati na ang tatay nito na kung aatake sila sa village, hindi na siya magiging guardian ng pugad nila. Dahil sa kabutihang puso ng anak niya, pinatay ni Taigo Komaro ang sarili niyang anak. Nagulat si Shiori at ang nanay nito nang malaman ang totoo. Lalong nagalit si Inuyasha sa mga narinig niya at hindi niya nga lamang magawang patayin si Taigo Komaro dahil madadami si Shiori. Umatake si Taigo Komaro at sabay na ginamit ni Inuyasha ang backlash wave ngunit hindi pa rin nasira ang barrier. Natuwa si Taigo Komaro ngunit may galit na si Shiori sa lolo niya at nagawang palabasin sa barrier. Nagulat si Taigo Komaro na nakokontrol ni Shiori ang barrier dahil kahit na mismo siya ay hindi kaya. Biglang mahuhulog si Shiori at sasaluhin siya ng nanay niya ngunit biglang papatayin ni Taigo Komaro ang dalawa. Ginamit ulit ni Inuyasha ang backlash wave at natalo si Taigo Komaro. Nagkasama muli ang mag-ina at gusto nang umalis ni Inuyasha ngunit hindi pumapayag si Miyoga dahil kailangan niyang patayin si Shiori para lumakas ang Tetsaiga. Nagulat ang nanay ngunit sabi ni Inuyasha na huwag itong mag-alala dahil hindi siya papatay ng bata lalo na kung inosente ito. Aalis na sana sila ngunit sabi ni Shiori na sirain niya na lamang ang blood crystal dahil ito ang nakakapagbigay sa kanila ng kapangyarihan para mapatibay ang barrier kaya kung sinira ni Inuyasha ito, lalakas ang Tetsaiga. Biglang nag-react ang barrier at prinotektahan ang sarili nito. Sa unang subok, tumalsik si Inuyasha. Biglang lumabas ang presensya ni Taigo Komaro mula sa kristal at balak na patayin ang mag-ama. Biglang nagkaroon ng barrier sa paligid ng mag-ina kaya hindi nagtagumpay si Taigo Komaro at biglang may humawak sa ulo ni Shiori. Humihina na ang kapangyarihan ni Taigo Komaro kaya hiniwa ni Inuyasha ito kaya nasira na ang kristal. Ang epekto ng pagkakasira ay naging pula ang Tetsaiga ni Inuyasha na nagpapahiwatig na lumakas ito. Akala ni Inuyasha na si Shiori ang nagpahina kay Taigo Komaro ngunit sabi ni Shiori na ang tatay niya ang gumawa nito. Kinagabihan, ininform ni Jaken kay Sesshomaru na kinuha ni Kagura si Rin. Biglang sumulpat ang demon puppet ni Narako at sinabi na kapag tinanggap ni Sesshomaru ang kanyang request, ibabalik niya si Rin sa mabuting kalagayan at sinabing patayin si Inuyasha. Nagalit si Sesshomaru na kinidnap niya si Rin dahil doon lamang at sinira ang puppet ni Narako. Pupuntahan ni Sesshomaru si Narako at alam ito ni Narako. Naamoy ni Inuyasha si Narako kaya dali-dali silang pupunta. Samantala, sa isang bahay, nagising na si Rin at naroroon si Kohako. Lalabas sana si Rin ngunit sabi ni Kohako na huwag dahil may mga demons sa labas at kakainin siya. Tumabi na lamang si Rin kay Kohako at kinausap ito. Nakarating na sina Sesshomaru sa palasyo ni Narako at binuksan ni Narako ang barrier. Napagtanto ni Sesshomaru na balak talaga ni Narako na papuntahin siya doon ngunit wala doon si Rin. Sabi ni Sesshomaru na hindi siya naruroon para iligtas si Rin kundi patayin si Narako. Plano ni Narako na absorbin si Sesshomaru kaya inakit niya ito na pumunta sa palasyo. Na-sense ni Kagome ang jewel sa may bundok kaya hihiwalay si Inuyasha sa kanila para pumunta sa palasyo ni Narako at ang iba ay pupunta sa na-sense ni Kagome. Nag-transform na si Narako ngunit hindi pa raw ito ang kanyang tunay na form. Sabi ni Kagome na isang piraso lamang na jewel ang nasa-sense niya at maaaring si Kohako ang mapupuntahan nila. Nakapunta na si Kagome sa isang bahay at pinatay ni Kohako ang kandila. Pagkasilip ni Kohako, nakita niya agad si Sango at naaalala niya ang mukha nito. Unang umatake si Narako ngunit madali lamang na nadurog ni Sesshomaru ang mga atake niya. Nag-regenerate ang isang tentacle nito at hinuli si Sesshomaru. Umatake ulit si Narako ngunit walang saysay. Ngunit nasa plano ni Narako ang lahat na magpadurog ng mga tentacles niya at kapag nag-regenerate ito, mahuhuli niya si Sesshomaru at maa-absorb. Nakarating na si Inuyasha sa palasyo at sinusubukan niyang makapasok. Ginamit niya ang Red Tetsaiga para masira ng tuluyan ang barrier. Naramdaman ito ni Narako kaya pinapunta niya si Kagura doon. Umatake naman si Sesshomaru pero hinahayaan lamang ni Narako na masaktan siya dahil nasa plano niya ito. Sinalubong ni Kagura si Inuyasha at nagulat na pula ang Tetsaiga ni Inuyasha.
Kahit na ayaw niyang lumaban, may nanunood sa kanya na mga bubuyog ni Narako at balak na pekein na lumalaban siya. Ngunit dahil sa ingay ni Inuyasha na hindi raw sineseryoso ni Kagura ang laban, wala si Kagura na choice kundi lumaban ng tunay. Biglang dumating ang mga demons ni Narako at tumakas si Kagura at ang mga demons na lamang ang kalabanan ni Inuyasha. Dahil lumalakas si Inuyasha, inaasahan ni Kagura na kayanan nitong patayin si Narako para maging malaya na siya. Dahil nararamdaman ni Narako na papalapit na si Inuyasha, hinuli na niya si Sesshomaru para ma-absorb at binalot ng mga tentacles nito. Dumating na si Inuyasha at gumamit ng Windscar. Ginamit ni Narako ang kanyang barrier ngunit dahil malakas na ang Tetsaiga ni Inuyasha, nasira nito ang barrier at nahiwa si Narako. Hindi inaasahan ni Narako na lumakas na si Inuyasha at ginawa rin nito ang strategy na ginawa niya kay Sesshomaru para mahuli. Nakatakas si Inuyasha sa mga tentacles at gumamit ng Windscar. Nakatakas rin si Sesshomaru at hindi tuluyang na-absorb. Pinagtulungan ng dalawang magkapatid si Narako kahit na nag-aagawan ito sa pagpatay kay Narako. Biglang gumamit ng miasma si Narako at sinusubukan na naman nitong tumakas. Nagalit si Sesshomaru at sabi ni Narako na imbis na habulin siya, iligtas niya si Rin dahil inutos niya kay Kohako na patayin si Rin. Pupuntahan na ni Sesshomaru si Rin at binugbog ni Inuyasha si Joken para sabihin sa kanya nito ang nangyari sa pagitan ni Sesshomaru at Narako. Samantala, habang nakikipaglaban sina Sango sa mga demons, nakita ni Kagome si Kohako na kasama si Rin na tumatakas. Sinundan ito ni Sango at dumating si Inuyasha para iligtas si Kagome sa mga demons. Nauna na sina Sesshomaru at Kagome sa pagsunod kay Kohako at pinag-usapan nila si Rin na kasama ni Sesshomaru at hindi nila inaasahan na mayroong kasamang mortal si Sesshomaru. Dahil kontrol ni Narako si Kohako at kasama nito si Rin, kailangan nilang mauna dahil baka mapatay ni Sesshomaru si Kohako at hindi ito magiging maganda para sa kanila dahil maghihiganti si Sango pag nangyari iyon. Sa malayo, pinipigilan ni Kohako ang sarili niya sa pagpatay kay Rin. Ngunit dahil mas malakas ang kontrol ni Narako sa kanya, muntikan na niyang mapatay ito at biglang dumating si Sesshomaru. Dumating na rin si Inuyasha at sinuntok si Kohako. Sabi ni Kagome na okay si Rin at nawalan lamang ng malay. Sabi ni Inuyasha kay Sesshomaru na dahil hindi niya pinatay si Rin, huwag niyang papatayin si Kohako. Sabi ni Sesshomaru na walang saysay ang pagpigil niya dahil kontrol ni Narako si Kohako at balak patayin si Sesshomaru. Umatake si Kohako ngunit pinigilan ni Inuyasha at mabilis na sinakal ni Sesshomaru si Kohako. Pinigilan ng dalawa si Sesshomaru at pinakawalan naman ni Sesshomaru dahil hindi niya gusto ang mga mata nito. Hinayaan na lamang nila na makatakas si Kohako kasama si Kagura at nagpasalamat si Kagome dito. Sabi ni Sesshomaru na balak ni Kohako na magpakamatay talaga sa kamay niya at ayaw niyang magpatinag sa mga trap ni Narako kaya hindi niya pinatay ito. Umalis na si Sesshomaru at sumunod si Rin sa kanya. Samantala, pumunta si Kikyo sa palasyo ni Narako ngunit inabandona na nito ang palasyo at nagtago ngunit ang pinagtataka ni Kikyo, kahit na may barrier ang palasyo noon, nase-sense niya si Narako pero ngayon nawala ng barrier at nasa labas na ito, bakit wala siyang nase-sense na bakas ni Narako?